nandito ulit tayo sa may swimming pool ay malinaw. So gagawin natin muna ay mag-test muna tayo ngayon para kung tama ba yung pH natin at saka yung chlorine. As usual, yan ang lagi natin gagawin pagka may gagawin tayo yan sa swimming pool, na mag-backwash tayo ng maruming tubig na, kasi almost 1 month na po yung hindi nakabag-backwash. And then araw-araw po siyang nag treatment or yung filtration. Kaya ngayon papakita ko sa inyo yung pagbakwas, kung anong bang klaseng pagbakwas ang gagawin natin. Kung may isara ba natin yung mga valvula, yung mga valve, or wala. So yung normal ang ginagawa ko, wala akong valve na sinasara, wala akong valve na binubuksan. Usually ang ginagawa ko lang talaga, direct na ako magbabakwas. Mamaya puntahan natin yung sa baba para doon tayo magbakwas. So gagawin muna tayo ngayon, mag-test muna tayo ng tubig, na ito yung hawak ko ngayon, yung testing kit. So ito yung muna yung unahin natin. So pisahan natin itong kuha ng tubig. Ayan. Ito yung pagtitesting ito ay ilang beses ko na ito nagawa, na napanood niyo sa vlog. So yung mga luma, kung mga vlog po niyo pupuntahan yun, nandun po yung kung ano ang tamang sukat po ng chlorine at saka yung chlorine at saka yung phenol. Nandun po yung mga nabanggit ko na po noon para mga vlog. Siguro yung mga vlog ko kasi pabalik-balik na lang ko ito magsabi kung ano yung mga sinasabi ko noon pa. So ngayon parang gagawin ko ulit, pero hindi mang siya drops, no? Nawala ako. Balikan ko ulit tong mga ibang ginagawa ko para i-update to mga, lalo sa mga baguhan na nakapanood nito, or mga bago pa lang na natuntun yung channel na to. So ito yung gagawin natin ngayon, mag-test muna ng tubig bago tayo mag-backwash. Yung tamang pag-backwash, ha. So ayan yung tubig natin, yung swimming pool. Ayan siya. So paano tayo magbasa nito ay ganyan konti, no? Perfect ang tubig natin, pati phenol. Perfect. Kasi dapat dito lang yan, no? Yung kulay, makikita yung kulay. Dapat ang kahawig ng kulay nito ay dito sa may 7.2. Ito dito. Tapos itong Clorox naman, yung chlorine, dapat naglalaro yan dito sa may 0.6 saka 0.3. Yan, basta dyan na sa baba. Basta wag lang naman yung sobrang dark. Pag dito sa taas ka na, pag tingin mo dito, pag dark na yan, sobra-sobra na. So perfect ang itong to. Perfect ang na to, yung paggawa na ang tubig ng swimming pool. So ayan. So linisin ko lang to. Ito tubig na to ngayon ay mula nung binuksan to, yung mga vlog ko to na magkasunod na 2 beses na i-vlog ko, ay napaliguan na to ay 1 beses pa lang. So ang tubig nito ay okay naman, at saka kailangan talaga maintain. So ipapakita ko sa inyo ngayon kung tama na pagbakwas, kung ano ang tamang pagbakwas ng tubig. Kasi ang daming nagtatanong kung kailan daw dapat magbakwash, kailan daw anong gagawin pag nagbakwash. So ito yung video na to, isa to sa makakatulong sa inyo, lalo sa mga baguhan, yung mga datihan. Alam ko na may kayong ibang diskarte dyan kung ano po yung mga ginagawa nyo sa swimming pool, dahil kanya-kanya po tayo ng pamamaraan sa nasabi ko na rin to ng paglinis ng swimming pool. Kaya itong ginagawa ko ito ay i-share ko lang ho, na ito yung sa akin na estilo. Kagaya na magluluto na iba-ibang klaseng
sistema sa pagluluto, di ba? Kusinero ka, kahit parehas kayong kusinero dyan, iba-iba kayong sistema, iba-iba kayong timpla. So, dito sa YouTube, ang daming nagva-vlog din na tungkol sa swimming pool. So, iba-iba po yung mga tema, iba-iba po yung atake sa mga trabaho nila. So, yung trabaho ko dito, ito yung talagang trabaho ko. So, i-share ko sa inyo para magkaroon po kayo idea, lalo sa mga baguhan, lalo yun sa mga pupunta ng ibang bansa na pagdating doon na walang ka-idea sa swimming pool gagaya ko. Ito yung video na to na makakuha kayo ng idea. Tsaka, isa pa yan, tungkol sa swimming pool, sa playlist, lagi ko pong sinasabi po sa inyo, sa playlist ko po, nandyan po yung mga ginagawa namin dito sa swimming pool. May nagluluto ako dyan, trabahong bahay, kasi all around tayo dito sa trabaho natin, mayroon tayong pamamasyal minsan, nandyan po yan. At saka sa Mansanas, kung paano ang gagawin sa Mansanas. Alam niyo man, pagka OFW tayo, mga nagtatrabaho sa ibang lugar, iba-ibang trabaho natin ma-encounter. Hindi lang itong swimming pool gagawin natin. Kaya lahat ng mga ginagawa ko dito, kung pwede kong gagawin ng mga vlog, ginagawa ko. So itong pagbakwas natin ngayon ang tema natin ngayon, itong vlog na to. So sana matapos nyo itong video na to, mula umpisa hanggang sa dulo, para magkaroon kayo ng idea. So sa aking mga taga-subaybay po dyan, sa aking Facebook page, pwede po kayong pumunta doon sa Edgar Ingan, at saka sa aking Facebook, Edgar Kalipis Mejorada. Yan, nakikita nyo sa screen. Yan po yung mga pwede nyo pumuntahan. Pag may direct message po kayo, puntahan nyo po ako dyan. So tara, bago tayo pupunta sa baba, iikot ko muna kayo dito sa alaga kong swimming pool bago tayo mag-backwash. So ayan, yung tubig natin. Kita pa yung anino ko doon, oh. Ayan. Tapos si robot, trabaho siya na trabaho dyan. Ayan yung natin, tubig ngayon ng swimming pool. Yung flotation ko sa chlorine, nandyan po yan. And then yung mga kasulok-sulukan nito, ayan. Tapos dito ang full view halos ng swimming pool. Kaya sinabi ko, isang beses pa ito napaliguan nung nakaraang linggo, kasi nung nagpunta sila dito, hindi kasi sila nakapaligo nun kasi malamig pa ang panahon. Pero ngayon, sobrang init na. Kaya nag-umpisa na sila dito tampisaw dito sa swimming pool. As usual, partner ko po andyan po sa gilid. Ayan. Sabi mo welcome sa ating YouTube channel. Israel, sabi mo welcome sa ating YouTube channel. Welcome po kayo. Nabiro ka naman eh. Ayan, dito tayo. Tara sa baba, puntahan natin yung nito, yung pupuntahan natin yun para ituro ko sa inyo ang tamang pagbakwash. Sobrang init ito. Anong oras pa lang? Alas 11:35 ng umaga. Pero tirik ang araw. Sobrang tirik na ng araw. Kaya pagdating dito ng summer, ako, talagang mag-iba yung kulay ng balat ko. Dito hindi naman ko puti. Kaya lang, pagdating ganitong lalo akong magiging sunog na sunog dahil swimming pool garden yan po yung Tapos pang umaga may pang hapon, init talaga. Punta mo natin sa baba para makita nyo yung gagawin natin. Pero na ka bumaba. Takot ka naman bumaba eh. Tara, come. Dali. Hindi kasi bababa yan, takot. So,
Ito nga yung tamang pagbakwas. I-explain ko dito sa inyo kung ano bang, bakit may sabihin pang tamang pagbakwas. Explain ko lang yan ng kunting explain lang para maintindihan nyo. Kita ko ng tornilyo. Tuwerka. So, ayan, dito tayo. So, lagyan natin ng ilaw para makita niyo yung my face. So, ito yung gagawin natin ngayon. Bakit ko kamo nilagyan ng title ang tamang pagbakwas ng swimming pool? Ganito yun. Ang tamang pagbakwas ay kailangan hindi ka magbe-base dito sa, pakita ko sa inyo yan, magbe-base din sa may pang relo na yan na kung marumi na mapunta sa pula, di ba? Kaya hindi ako nagbe-base dyan kasi naano ko na rin yan. Kasi sabi ko nga sa inyo, ito mga sinasabi ko dito sa aking vlog kayo, pabalik-balik na lang to. Pero walang problema yun dahil at least man lang sa mga bago kong video na mapanood nyo, kahit nasabi ko na nakaraan, tapos naulit ko lang, at least sa mga baguhan po yung napunta sa aking channel o naligaw na napanood tong vlog na to, at least magkaroon na sila ng idea. Unlike nung balikan pa yung mga video ko, medyo marami ng video na kasi. So, madali lang naman hanapin yan kung balikan ko nga ulit ng playlist lang doon sa swimming pool. Nandun pa may mga title naman. So, bakit kamo ilagay natin ang tamang pagbakwas? Kasi hindi yung magbakwas ka lang na i-open mo lang yung bakwas tapos lalabas ang tubig tapos hindi mo pandarin yung motor, hindi malilinis ang ang sun filter mo. Bakit natin i-bakwas din? Kasi pag hindi ka nag-bakwas, yung tubig na galing dito sa pula, kasi filter yan siya napunta dyan, ang tubig na yan, medyo marumi na. So, ang tubig na yan, hindi na masyadong malinis. Tapos, alam niyo man na ang tubig dito, napabalik lang yan, in and out na yung tubig. Kaya pagdating dyan, pag hindi siya malinis ang tubig, pagpunta sa swimming pool, ang swimming pool po, malabo pa din. Parang hindi ka satisfied sa, sa tubig mo ng swimming pool. Kaya, kailangan i-bakwas natin. May nag-comment din yan na hindi ba daw ninipis ang buhangin. For sure, ninipis ang buhangin pag madalas ka nagbabakwas. Pero no choice tayo na gagawin talaga natin ang pagbabakwas kasi nagdidepende yan sa ating sun filter. Kasi pag hindi natin ilinis yan ang sun filter, hindi natin i-rinse din yan pagkatapos magbakwas. Useless ang ating pagbabakwas kasi ito yung nagdadala kasi ng ng pangpalino ng tubig ang ating filter, yung sun filter. Kaya no choice talaga na madalas gamitin ang swimming pool, madalas ka rin magbakwas kasi siyempre yung dumi dadalhin dito. Kaya no choice, sabi ko nga, kung pwede magpalit na ng buhangin, magpalitan natin ng buhangin dahil yun naman talaga kailangan natin. Pero wag naman yung magbakwas ka na sobra-sobra sa minuto. Kung makita mo nang lalabas na yung tubig na medyo malinaw, pwede mo nang iputulin yung pagbabakwas mo para hindi ka mag-alala sa iyong buhangin. Alala ko rin, kahit ako nag-alala rin ako niyan na paano nga naman magbabakwas ko tapos yung buhangin nito ay magbabawas. Sure, magbabawas talaga. May nagko-comment yan. So, ito yung sagot sa mga nagko-comment na paano nga ba ang bakwas? May isa na ba kung valve? May open na valve? Wala tayong isasarang valve dito. Ang gagawin lang natin, hindi tayo dito magbakwas. So, yan po yung natin. Yan po yung pakay kung bakit ko ito ginawa ng pagbakwas. Mayroon ako nakikita nito paano magbakwas pero hindi masyadong na-explain din. Kasi nga, ang tubig ng swimming pool mayroong in at saka out, di ba? Yung nagro-rotation kasi ang tubig. Kaya yun ang dahilan kung sa pagtanong ng iba na may anong valve na daw ang isara at saka i-open. So, umpisahan natin para makita nyo kung paano tayo magbakwas. Sa ngayon, patay ang natin, patay ang motor natin. Ito yung motor dito, Ayan siya. Kasi katatapos lang niya na nag-treatment. Katatapos lang siya kasi automatic na to. Dapat ang oras ko nito ay dapat mga tanghali o after lunch. Ayan Ayan siya.
Katatapos lang siya, kaya patay natin. So, gagawin natin ang pagbakwas ay nakita nyo naman kung saan naka-point ang naka-point ang ito siya. Siya sa filter, kung sa filtration, kung baga sa treatment na system siya nakapwesto. So, gagawin natin, iikot natin ito. Make sure lang na huwag kayong magbakwas kung nakakandar ang motor, ha. Huwag ninyong gawin yan kasi hindi nyo ito mapipihit. Kailangan patayin nyo muna yung motor para mapihit nyo ito. Sabi ko nga, nabalik na itong ibang mga sinasabi ko dito, nasabi ko na rin yan noon. So, kailangan patay ang motor para pag nagbakwas kayo, para mapihit nyo ito. Kasi sa mga pagungan lang po, ha, pero sa mga datihan na alam nyo na po yun. So, ito yung gagawin natin. Iikot natin ito. Ayan. So, nasa sa bakwas na. Tingnan nyo yung tubig. O, diba? Hindi mo makita na, hindi mo makita siya na ganyan lang yan siya, mahina. So, kailangan din gawin panda rin ang motor. Iyon natin dito ang manual. Iyon ang manual, kasi nakalagay ito sa automatic. Ayan. I-manual natin. And then, ayan. Ang dumi. Tingnan natin sa paglabas ng tubig kung anong purma. Sobrang dumi, ah. Yan, ah. Napansin nyo ang labo. Dadalo ito hanggang mo sa baba. Ayun na. Ayan, tuloy-tuloy siya doon sa baba. So, ayan yung sabi ko nga, ganyan magbakwash. Ayan. Tuloy-tuloy lang yung tubig yan hanggat, patay natin yan hanggat medyo malinaw na yung malinaw na yung tubig na lalabas. Bantayan lang natin na medyo lilinaw yan kasi yung dumi na yan yung isang buwan halos ang hindi ako nagbakwas. Ito nga robot ang ginamit ko. Ayan siya, medyo hindi na siya ganun ka labo ang tubig. Ayan. Mas pag naglinis ka ng swimming pool na hindi robot ang o kaya manual, mas madalas ka nagbabakwash kasi napunta lahat dyan eh. Ang robot kasi sinisip-sip niya yung mga dumi. Ayan, medyo okay na siya, diba? Patayin na natin yan. So ayan, patayin natin to kasi medyo malinis na yung buga na ng daloy ng tubig, diba? Patayin natin para ayan. So nakita nyo kung gaano ka-dumi ang swimming pool natin. Yung filter natin, yung sun filter. Ganun yun. Kahit anong linis mo, kahit anong lagyan ng chemical mo, pag hindi ka naglilinis ng filter mo, baliwala lahat yun, sir. Ma'am, kasi dito talaga lahat ang buhay ng swimming pool dito. Yung pag-filter mo. Araw-araw ka nag-filtration o yung ginagawa nyo yung treatment, araw-araw yan. Talagang kailangan bantayan din natin ang sun filter natin kung paano siya. Kasi pag-aalaga yan. So, nagbakwas tayo. So, natin i-arrange natin. Yung kung ano ba yan, i-arrange kasi, ibig sabihin yung i-arrange natin yung buhangin ng yung tubig, filter na buhangin. I-arrange natin yan para lilinis siya. Kasi pag di natin hugasan yan sa loob, di siya di rin siya, maiwan pa rin yung dumi. So, i-arrange natin. So, dito natin ilagay range, Ayan. Ikot natin ulit. Ganyan. So, same procedure. So, nakita nyo, kailangan natin ipanda rin ang motor ulit. So, yan. Ayan. So, hindi
hindi siya ganun kadumi pag nagre-rinse ka kasi malinaw ang tubig natin. So wag niyo patagalin yan. Kailangan ano natin, tanggalin na natin yung itigil na natin yan. Patay na natin para di masyado yung buhangin niya. Baka mamaya sobrang bawas, di ba? Patay natin. Tapos balik sa normal. Ayan. Paubos na yung tubig. So, okay na. Okay, sa may nagtatanong dito kung ilang beses ka mag-backwash sa swimming pool, ilang beses ka mag-backwash sa isang linggo or ano, depende yan sa swimming pool mo. Kung madalas ginagamit yan, talagang no choice ka talaga. Sinabi ko na kanina, no choice ka kung di mag-backwash ng linggo-linggo. Dahil pag sobrang gamit yan, lalo pag mga public swimming pool, talagang linisin mo ang filter. Kailangan mag-backwash ka na halos linggo-linggo. Pero bihira naman ginagamit yan. Kung halimbawa, may naliligo lang yan dyan na sandali lang naliligo. Araw-araw ginagamit pero hindi naman masyadong babad. So, pwede kayo mag-backwash ng isang beses ang buwan. Depende yan. Oo. Tapos, lalo pag gagawin niya ang paglilinis yung manual, yan, medyo mapadalas ang pagwasan. I-estimate na lang yan kung ilang beses ka mag-backwash. Kasi pagka, hindi naman pwede araw-araw din ka mag-backwash talaga sa totoo lang. Pwede siguro lingguhan, pwede yun. Pag madalas ang swimming pool yung ginagamit. Pero pagkaalam ko sa ibang mga sa swimming pool na mga may mga technique yan eh. May mga technique yan na hindi sila gumagamit masyado ng backwash. So, ang tanong din yan, pag ang swimming pool ba ay pagkatapos magbawas ba ng tubig ng swimming pool? Yes, nagbabawas ang tubig ng swimming pool. Pagkatapos mo magbawas, kailangan mag-refill ka ng tubig mo sa swimming pool. Kasi talaga magbabawas yun. Kasi siyempre, yung tubig na lumalabas galing dito sa may pula, galing sa swimming pool yun. Kaya automatic, magbawas talaga ang tubig. Kaya dagdagan na lang ng tubig para babalik sa normal yung level ng tubig. Tapos may mga tanong pa iba, hindi ko na comment yun lang dito kung anong tanong niyo pa sa swimming pool. Basta wag lang yung wag lang yung paano ang pagpagawa ng swimming, magkano ang gastos, kasi wala talaga akong alam yan. Dahil alaga lang talaga ako dito. Tapos yung iba dyan kung magkano daw ang basta yung mga budget ng swimming pool, yun ang wala akong alam talaga yan. Kasi sa pag-maintain, medyo sa haba na natin ng experience. Hindi naman tayo magaling. Sa experience tayo kumukuha ng dito na isinishare ko sa inyo. Sa experience ko na bilang nagtatrabaho dito na mahaba-haba ng taon, yun po yung sinishare ko. Kaya masagot ko siguro yung mga ganon. Pero sa mga ganyang pagpagawa ng swimming pool o anong mga kailanganin sa swimming pool na yung iba dyan, wala talaga kong idea pa dyan. So, sa mga ganyan, mga piping, paano ang pag-i-assemble niya, wala kong ano yan. So, sana maintindihan niyo ako. May mga maitulong ko sa inyo sa mga pag-alaga ng swimming pool, paano pagpapaliw ng tubig. Handa po tayo. Message na lang ako sa aking messenger, Facebook messenger, para kahit na makatulong ako sa inyo. Kaya nandito ako dahil kunting bagay na maitulong ko sa inyo. Nagpapasalamat ako na sa umpisa nitong video na to na nakatulong ako sa inyo sa pamamagitan ng swimming pool. Ang laking bagay sa akin na na-inspire ako lalo na gumagawa ng mga video tungkol sa swimming pool dahil may nanonood na sa aking mga videos tungkol sa swimming pool. Maraming salamat sa inyo dahil itong channel na to na pinapanood nyo, na nagtiwala po kayo. Sana tuloy-tuloy po ang tiwala nyo sa akin. Saka lahat po tayo magtulungan. Kung anong pwede ko maitulong sa inyo, ibibigay ko po yung siguro the best na rin na tulong. Kung anong pwedeng, kung the best nga ang natin. Basta kung may maitulong tayo, hindi natin ibigay ang tulong. Hindi tayo pwede magdamot-damot dahil wala namang mangyari sa buhay natin yan, di ba? So, yun, na-share ko sa inyo. Balik tayo sa taas para makita ninyo yung tubig kung nagbawas ba o hindi para pwede ba natin. Siguro nagbawas ang tubig. Kasi ganun naman talaga eh. Pagkatapos magbawas talaga ang tubig. Taas sa taas.
kung nakatulong man itong video nito sa inyo, maraming salamat sa inyong pagtiwala, ha. Sana yung pagtulong ko sa inyo ay hindi lang dito sa video na to. Marami pa tayong pwedeng pag-usapan tungkol sa swimming pool. Wala na yung alaga ko. Ano na siguro na nainit. Ayan, kasi dito sa amin ngayon magsasammer na, so ito na, tagtarin ko na itong pag talaga maintain. Hindi kagaya nung nakarang mga araw na dumaan na medyo easy lang ako noon dahil wala pa naman siya naliligo. Pero ito yung na papasok na yung summer talaga ito sa amin. Ayan, so ito yung level ng tubig ngayon. Ayan yung level ng tubig, bawas. Dapat ang tubig do hanggang dito, yan, bawas yan, diba? Ang tubig na nito ay hanggang dito. So refill natin, kitang kita dito sa kanto. Tingnan nyo ang pagbawas niya. Ayan, so hindi naman masyadong maraming nabawas niya, pero kailangan natin ng dagdagan yan dahil wala sa level. Ibalik natin ang level nito. Alam mo yung ginagawa kong pag refill natin, kasi sira nga yung mga piping doon sa labas. Ito lang yun, hose ang ginagamit ko dyan. Pabayaan ko lang yan siya dyan, tapos yan, kahit paano magdagdagan siya ng tubig. Ayan siya, hose. So ayan, binuksan ko na yung hose. Binuksan ko na yung gripo doon na ayan ay gumagalaw-galaw na siya, nagdagdag ng tubig yan. So pabayaan ko lang yan siya dyan hanggat aapaw yung tubig. Dito tayo para magpintuhan tayo ulit. Ayan na dito kasi nasa kanto ako. So ayan, pagpintuhan natin, tapusin na itong video na to. Pero bago na rin tapusin to, idagdag ko man itong mga iba kong dito. So ito yung pag-alaga ng swimming pool. Pag-maintain lang naman, kung mayroon kang mga ginagamit na yung gagamitin pala, wala namang problema eh. Yung tubig mo na gusto mong tubig na malinaw, ano mo talaga, ano ba tawag nito sa English ba, ma-achieve mo, makuha mo yung gusto mo sa tubig. Kaya ako, habang halimbawa yung mga stock ko dyan na wala ako, kasi buti na lang dito na ako mismo ang naghahanap ng ganyan na gamitin ko. Di na ako magsabi pa sa dito sa mga amo ko na kailangan ko to. Ako na mismo, pagkapunta ko sa mga hardware, doon sa binibilhan ko, kung wala silang ganun, yun order ko na. Kaya sa sunod kong vlog, siguro ko sa inyo kung anong mga chemical ang kailangan natin pagka nag-maintain ka swimming pool. Yun ang isunod ko para magkaroon kayo ng mga idea kung anong mga chemical ang dapat na mayroon kayo lagi. So, ang pag-alaga ng swimming pool, matrabaho talaga dahil kailangan tubig lagi malinaw, bantayan mo hindi lulumot, kasi pag dilulumot yan, ang laking trabaho, ang laking abala, lalo pag marami kang ginagawa. Kagaya sa akin dito, hindi nga lang itong ginagawa ko na pag-aalaga ng swimming pool, ang dami, garden, mayroon pang pag weekend, mayroon pa akong dito sa kanila nagwe-waiter. Lahat ng trabaho dito talagang ginagawa na namin, especially sa akin dahil ako lang dito isa maghardinero, ako lang mag-isa dito nag-aalaga ng swimming pool. Lahat na dito sa labas, ako lang lahat yan. So kaya kailangan ko talaga ng i-manage yung oras ko dahil mahirap na yung iba kong trabaho. Ito nagkatanda na tayo, nagsusurinder na nga rin ako sa trabaho nito, lalo pag ganitong tag-init na ang bilis ko manghina pag init dahil sa init, diba? Kaya itong time na to, oras na alas 12 na tanghali, medyo muna tayo sa loob, ito mga malilim-lilim na para hindi tayo ng sobrang init. So sabi ko nga, ang pag-alaga ng swimming pool, yun na yun, yung talaga, matrabaho, pagbantayan mo na kailangan linisin mo ng ganito. Buti na nga di ako nagmamanwal paglilinis, pero may time na gusto ko maglinis ng manual kasi mayroon ako nakikita dyan na dapat matanggal din. Tsaka na lang siguro yung medyo maagang oras, yan gagawin natin, i-vlog natin para makita nyo kung paano ko mag-manual ng paglinis ng swimming pool. Ayun, so siguro
nakatulong ba itong video na to sa inyo. Kung nakatulong to sa inyo, maraming salamat sa inyo pagpanood, at magkita-kita tayo sa soon na iba ko pang mga vlog, hindi lang sa swimming pool. Abang-abangan yun lang yung mga ginagawa ko namin dito, dahil hindi lang sa swimming pool ang ginagawa ko, marami pa. Kung may time nga ako, iba-vlog ko para ma-share ko sa inyo yung mga ginagawa namin dito, tayo mga OFW. So sa mga bansa na yan kung saan nakarating itong mga video na to, ingat po tayong lahat dyan, at ako'y magpaalam na sa inyo dahil time na mag-ano muna tayo, hiwa-hiwalay. So maraming salamat sa inyong pagpanood itong video na to. God bless po sa ating lahat. Ingat po.